Buenas noches, damas y caballeros. It looks like no less than First Lady Liza Araneta Marcos has taken moves to finish itong controversial film heritage building na pinunduhan ng pork barrel funds ni Senator Robin Padilla. At si First Lady na mismo ang nag-utos sa Department of Public Works and Highways para hanapan ng dagdag na budget na from 150 million to 250 million para tapusin itong project kasi although yung complete project sana ay costing 150 million pero parang hino-stage ng mga contractor nito, ng mga diskaya ang gobyerno sa paghingi while the project is under construction. Saka na lang sinabi na ay kulang pala, although sa bidding, sa approval ng Film Academy of the Philippines under then chairperson Tirso Cruz III, lahat ng mga papeles ay nakasaad na sapat na yung 150 million to complete this kind of project. Pero knowing the Diskaya couple, ganyan naman talaga ang ginagawa nila. Kung hindi ghost project, overpriced or overpriced na, substandard pa. Substandard pa yung mga equipment and facilities na ginagawa nila. Kumbaga kung tatapusin man nila yung project, i-overprice nila ito. Pero kung sa probinsya na hindi nakikita ng tao, ghost project. So kumbaga ganyan talaga ang style ng mga diskaya dahil magaling rin sila mag-share sa mga project proponents, kung mga congressman man o senator man. Kaya tulad ng sinabi natin sa earlier vlog natin, sa 100 million na tongpats na yun, 100 million. Kasi yung 150 million na project, ginawa 250 million. Magkano kaya napunta kay Robin Padilla? So dapat, Mariel, tatanungin mo asawa mo. Bakit yung 150 million project naging 250 million? Kung may 100 million na tongpats, may napunta ba kay Robin Padilla o lahat na naroon lang kina Diskaya? Kaya no less than si First Lady Liza Araneta Marcos ang gumalaw to source out yung project at in fact last year ininspeksyonan nyo pa ito at galit na galit siya dahil sa binaboy nila Robin Padilla at nila Diskaya itong project na ito. At sabi pa nga sa post ni First Lady ay sabi niya ito daw project ay dapat itong Philippine Film Heritage Building ay dapat itinayo ito to honor the country's filmmakers, writers and artists. Pero binaboy daw ito. Hindi niya binanggit pangalan ni Robin Padilla pero project ito ni Robin Padilla at mga diskaya. At sabi ni First Lady, instead, what did we get? Leaking roofs, cracked walls, unfinished theaters, ceilings already stained with water, all in a building that hasn't even opened. Dagdag pa niya, seriously, have some shame. Even this, you've robbed of dignity. So sabi niya, seriously, mahiya naman kayo. Pati ito pang
proyekto na ito ay binaboy nyo. So, baboy ka raw talaga, Robin Padilla. Kasama na yung favorite contractor mo na sila Sara at Curly Diskaya. So, i-play natin itong video, itong news report, and we thank TV5 for this video. The time that no less than the First Lady went to the Philippine Film Heritage Building na project pinondohan sa pork barrel funds ni Robin Padilla. So, i-share nyo itong vlog para i-like nyo itong vlog para ma-viral ito at makarating kina Mariel. Dapat Mariel, meron lang mang kumita si Robin dyan. Sayang rin kung lahat napunta kay kina Diskaya. Okay, play natin to. Pinanata ni First Lady Liza Araneta Marcos ang contractor ng palpak umanong Philippine Film Heritage Building sa Maynila. Depensa ng contractor, tapos na raw nila ang phase 1 ng proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mahiya naman kayo. Yan ang banat ni First Lady Liza Araneta Marcos sa palpak na Philippine Film Heritage Building Project sa Maynila. Kahapon ang deadline ng rehab works ng gusali, pero hindi pa pala ito tapos ng inspeksyonin ng unang gina. Sa kanyang Instagram post, sabi ng unang ginang, tumatagas na bubong, sira-sirang pader at hindi pa tapos na teatro ang napala sa 200 million pesos na proyekto na para sana sa tahanan ng Philippine Cinema. Dagdag pa niya, dapat raw ay binibigyang respeto ang mga alagad ng sining, hindi yung pati gusali ay ninanakawan ng dignidad. Kasama ni First Lady sa inspeksyon ang batikang direktor at chairman ng Film Development Council of the Philippines na si Jose Javier Reyes. Pati na ang ilang tauhan ng DPWH. Binalikan kanina ng News 5 ang gusali na abutan namin dito ang ilang construction worker. Ginagawa pa rin kasi ang cinema sa loob. Ang Great Pacific Builders ng pamilya Diskaya ang kontraktor ng gusali. Paliwanag ng abogado ng mga Diskaya, 2 phase ang pagpapatayo nito. Mayroon na raw silang Certificate of Completion sa phase 1 kasama ang cinematic room. Ang kaso, nakita po ng pamunuan ng Philippine Film something na si chairman ng yung kanilang chairman ni-revise po yung plan, yung specs po ng cinematic room. So kumuha po sila ng ibang kontratista. Ang gumagawa po doon ay Theater Box Solutions and Services Corporation. Hindi po amin yon. nakatakda namang magsumite ng assessment ang DPWH South Manila District Engineering Office kay Secretary Vince Dizon, kaugnay ng umano'y substandard na proyekto. Nakausap ng News 5 ang isa sa mga engineer ng DPWH at project inspector sa site, pero tumanggi siya humarap sa kamera. Anya, target nila ngayong araw na magsumite ng status report kay Secretary Dizon kaugnay ng proyekto. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Yan, thank you Thank you TV5. So, nakita nyo si First Lady na mismo ang gumalaw to rescue this project. Ganyan talaga yung mga corrupt na mga kontraktor. Ibababa nila yung presyo ng project para makuha nila yung project. Pero habang ginagawa na yung project, ikuan na nila, itataas, sabihin nila, ay tumaas na yung bakal, tumaas na yung semento, tumaas na yung ganito, ganon. Pagkatapos, i-hostage nila ang gobyerno, sabi nila, sayang ito kung hindi iwanan namin ganito. Magdagdag kayo ng budget. Pero yun na-estima na rin nila yun. Yung dagdag na presyo, dagdag na pondo, pang-tong pats na yun. So, itong niloloko pa tayo ng lawyer ng mga Diskaya. Ganyan talaga ang SOP ng mga corrupt na mga kontraktor, lalo ng mga Diskaya. Ang question, kanino napunta yung dagdag na 100 million? Sa mga Diskaya lang ba o sa project proponent? In this case, Robin Padilla. Pero it looks like si First Lady
na mismo ang humingi ng tulong sa Office of the Ombudsman para imbestigahan ito. Kaya wala ka ng kawala dito sa katiwalian ito. Robin Padilla, nagmamagaling ka pa naman dyan sa Senado. Sabi mo, for FLR, yung mga project mo, for later release. Yung pala, meron ka pala na isyuan ng 150 million. Pero naging 250 million ang proyekto ninyo na mga Diskaya. So doon ka na mag-explain sa Sandigan Bayan ukol dito sa bagay nito. Tututukan natin ito kasi dapat talaga makulong ang sino man involved dito sa project na ito. Sa substandard overpriced project. From 150 million naging 250 million. Buti sana kung hindi notorious or hindi nakakulong yung mga Diskaya. Pwede pa natin sabihin, baka pati si Robin niloko. Pero ganun na mga Diskaya. Yan na talagang style nila kung hindi ghost project, overpriced project para malaki ang tongpats. Sanay talaga sila sa laki ng tongpats kasi galante rin sila sa mga congressmen at senator na nagbibigay sa kanila ng mga project. Nasanay na sila yan. Kinabonggo. At ngayon, ito na naman nangyari dito sa project ni Robin Padilla. Patay kang, Robin ka. Si First Lady mismo na ang nagpa-imbestiga sa'yo. So, hanggang dito na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.